Hello mga sangkay mga kalingap. Welcome back to my channel. Kumusta? Kumusta kayong lahat? So for today's video, gagawa ko ng reaction. Ito patungkol sa napanood ko na live kagabi ni Boy Bayag, no? Na sinasabi niya yung pagkikita ni Edu at saka ni Viancy nitong nakaraan lang ay set up daw, no? Na-set up daw si Viancy ng dalawang sponsor kaya nagkita si Viancy at saka si Edu. So, ito kumpirmado na si Edu at saka si Viancy ay nagkita dahil dito sa mga sinasabi dito ni Boy Bayag, no. Pero bago ang lahat, no, shout out muna kay Kuya Val, kay Ate Edna, kay Kalinga Prab, kay Tita Mina Haramillo, ang tita kong Viots, kay Manetre ng San Diego, California, kay Tita Sal ng Illinois, kay Tita Pia Payne ng Australia, at sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta at nagmamahal kay Sangkay Mega Love Shoutout. So dako tayo dito sa ating pag-uusapan na nag-iingay itong si Boy Bayag, no? Ang ipinagtataka ko dito, bakit niya ibinubulgar, no, itong mga pangyayaring ito imbis na tahimik? Imbis na iilan lang ang nakakaalam dito, siya mismo ang nagpapahamak dito sa kay Viancy. Pakinggan natin itong audio clips na aking iparirinig sa inyo. Galing ito doon sa kanyang live. Then after natin na mapakinggan, magbibigay ako ng opinion or koro-koro patungkol dito. Tara mga sangkay, mga kalinga, pakinggan natin. Si Tinay po ang close ni Vian sa lahat ng Benny ni Boy. Siya ang... So dito, naririnig natin, no, na idinadamay nila si Tinay. Itong beneficiary ni Edu. No, na sinasabi nila na si Tinay daw ang close dito sa kay Viancy. Kasama ni Vian dati kahit sa house nila. Siyempre, di naman mag-iisip si Viancy na ng nega lalo't tiwala si Viancy. So sabi niya, siyempre hindi daw mag-iisip ng masama si Viancy dito sa kay Tinay kasi may tiwala daw. So parang lumalabas dito na kasama si Tinay dito sa pagkikita ni Edu at saka ni Viancy. Pinalalabas nila dito na ginamit si Tinay, no? Na para magkita na itong dalawa. Doon sa dalawang sponsor. Siya nga, may halip. Nagtiwala talaga si Viancy doon sa dalawang aswang. Kasi kung hindi nagtiwala yun, hindi man sasama yun. So meron siyang binabanggit dito na dalawang sponsor, dalawang aswang daw. Sabi niya, so kung wala daw tiwala si Viancy dito sa dalawang sponsor na ito, no, hindi daw sasama. So sinasabi niya dito, pinapatutuhanan dito ni Boy Bayag, no, na talagang nagkita yung dalawa. Nga lang kaya nagkita dahil dito sa pamamagitan nitong dalawang sponsor na ito. Oh, ang ano lang dito, may ginawa silang setup. Di ba? Narinig natin na ang sinasabi dito ni Boy Bayag ay set up itong pangyayaring ito. Itong dalawang sponsor na ito ang may pakana, no? Set up daw dito si Viancy. Ginawa silang hindi maganda. May ginawa daw silang hindi maganda. Ako hindi ako nag-iisip ng masama patungkol dito sa dalawang sponsor na ito. Kasi sa tingin ko, gusto lang ng dalawang sponsor na ito. Kung ito may katotohanan na magkaayos yung dalawa. Magkausap, magkaroon ng closure, ito siguro yung nakikita ko. Nga lang, binibigyan ng masamang intention dito ni Boy Bayag yung ginawa ng dalawang sponsor na ito. Kaya yung dalawang sponsor ang kanyang sinisisi dito sa pagkikitang ito ng dalawa. Kasi may balak sila na kung ano man yung balak nila, siguro para sa atin, kasi may nakaabang na mga Hindi niya masabi na may balak na masama, may balak na maganda. Wala siyang sinasabi pero nakikita natin na ang kanyang pinupunto dito may balak na hindi maganda. Kasi may narinig ako dito na sinasabi niya,
May mga nakaabang na vloggers daw. May mga nakaabang na mga vloggers daw. So, ibig sabihin, wala siya doon. Hindi niya sigurado na kung may katotohanan na may mga nakaabang na vloggers doon. Kasi sabi niya daw, ibig sabihin, sabi-sabi lamang ito. Walang katotohanan, hindi sigurado kung ito ay may totoo o hindi. No? Kaya parang itong si Boy Bayag na ito, nakinig lamang sa kwento at wala siya doon sa eksena, no? Ewan ko kung sino-sino yon. Baka nandun si Shoklat. Baka nandoon si Shoklat. Alam niyo kung sino sinasabi niyang Shoklat? Si Erwin. Kasi sa totoo lang, si Erwin may katotohanan. Yung live ni Erwin, may katotohanan yon. Kaya sa mga nag-bash doon sa kay Erwin ha, huwag niyong i-bash si Erwin. Kasi may katotohanan ang mga sinabi dito ni Erwin. Nga lang, ang nangyari dito, dinagdagan lamang ni Erwin ng ibang kwento. Naglagay lamang ng, kumbaga nagbigay ng adlib si Erwin. Yung mga sinabi ni Erwin, yung iba walang katotohanan. Pero, yung iba na sinabi ni Erwin may totoo. Kasi sinasabi dito ni Boy Bayag na baka nandoon si Shoklat. Kasi alam niya yung nangyayari. Di ba? Kasi sinabi niya, alam niya ang mga pangyayari. Kasi may katotohanan. Ako sa panunod ko sa live ni Erwin, yung iba may katotohanan. Dapat yung lalaki gumawa ng paraan sa bahay, hindi yung ilapas kung saan ang ewan ko ba? Sol-sol man ito ng dalawang aswang. May nag-comment dito na sinasabi na dapat daw yung si Edo, sabi yung lalaki daw, gumawa ng paraan. Dapat doon daw sa bahay. Sabi niya dito, sul-sul daw ito ng dalawang aswang, dalawang sponsor ito. Kasi sila, di man sila mga ngahas na di ba? Di man mga ngahas yung mga yun na magkipag kay Benzi, di man nila gagamitin si Pinay, kung sakali man. Kaya nagtagumpay yung plano nila dahil dito sa dalawang aswang. Nagtagumpay ang plano nila dahil dito sa dalawang aswang. So anong ibig sabihin dito sa sinasabi niya na nagtagumpay ang plano nila? Ibig sabihin pinagplanuhan ng Kalingap dahil dito sa dalawang aswang? Sino ang sinasabi niya na pinagplanuhan nila? No? May itong mga pinagsasabi dito ni Boy Bayag, no? Mayroon tayong dito na hindi niya tinutumbok. Mas maganda kung ikaw ay nagla-live, no, tumbukin mo pangalanan mo. Pangalanan mo kung sino yung nasa likuran, no, na nag-utos dito sa dalawang sponsor na ito. Si LV tsaka si MM. LV at MM ang tawag niya dito sa dalawang sponsor na ito. Sila man talaga ang may kasalanan dito. Ano ba ang intention mo? Hindi kami mag-iisip na mabuting intention yung ginawa nyo. Hindi daw sila mag-iisip na mabuti ang intention ng ginawa ng dalawang ito, no? Ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo yung hindi maganda na ginawa ng dalawang ito? Kasi kung kung mabuti yung intention nyo, dapat dito sa bahay kayo nag-usap-usap. Pwede naman kayong mag-sunbathing dyan sa labas. Gusto niya doon daw sa bahay. Kasi nga naman sponsor. Kasi kung doon sa bahay nila, maambunan siya. Gets ko na. Alam niyo na napaghahalata ka, Boy Bayag, no? Kaya pala ito, nagyaw-yaw ito si Boy Bayag. Kasi hindi siya naambunan. Alam natin pag sponsor, automatic na yan, may sobre yan. Ay, Boy Bayag, napaghalata ka. So balik tayo dito sa dalawang ito.
Kung ito man ay may katotohanan ha, kasi siya na mismo ang nagsiwalat dito. Wala kasing ano dito eh. Walang ibang may nagkwento, may nag-live patungkol dito bukod sa kay Erwin ha. Sa kay Erwin, tapos ito siya, ibinulgar niya. Ibig sabihin, dito sa pagbubulgar mo na ito, no? Kasi sa kay Erwin, mapapaisip yung iba na gawa-gawa lamang na kwento ni Erwin. Ganun ang lumabas eh, no? Walang kumpirmasyon. Gawa-gawang kwento lamang ni Erwin. Ngayon, na nag-live ka, pinatotohanan mo. Ibig sabihin, lamang dito, na inilalaglag mo si Viancy. Mas lalo mo lamang ipinapasama dito si Viancy sa pagla-live mong ito. Imbis na tahimik, na iilang tao lamang ang nakakaalam dapat dito sa pagkikitang ito ng dalawa, no? Ikaw mismo ang nagbulgar dito. Sa totoo lang, wala akong nakikitang masama, no? Nagiging masama lamang dito sa kay Boy Bayag kasi wala siyang nahita, no? Wala siyang nakuha. Wala siyang nakuhang dito sa dalawang sponsor na ito, no? Kasi para sa akin, kung itong dalawang sponsor na ito, ginawa nila ito, ibig sabihin ginawa nila ito dahil gusto nila na magkaroon ng closure yung dalawa. Na magkaroon ng period na kung ano man ang dapat pag-usapan, no? And ito yung mga napapanood natin sa iba na mayroong sinasabi si Olives, no, na sabi ni Olives na dapat may closure. Kung meron mapagkikita, dapat may closure. Yung closure yung pinag-uusapan dito. Para matapos na. Para matuldukan, no? Para maghiwalay sila ng walang sama ng loob parehas. Kasi parehas sila may pinagsamahan eh, no? Nga lang napapasama lamang dito dahil sa mga kagaya dito ni Narid Sane, no? Na may mga sariling interest din dito. Na hindi gusto nila hawakan talaga sa liig si Viancy. Gusto nila na makinig sa kanila si Viancy. Tingnan mo, kaya nagyaw-yaw ito kasi hindi siya naisama. Kaya ito, nagyaw-yaw dito si Boy Bayag na ito, wala siyang nahita kasi. Hindi siya naisama sa kung anumang merong usapan. Dapat ang sa kanya dito, dapat nandoon siya, present siya. Kasi siya ang tumatayong parang, may hawak sa kay Viancy. Ito ba yung gusto mong palabasin? Mayroon pa siyang sinabi dito no na sobrang exaggerated talaga. Yung doon sa umpisa no, parang may narinig ako na sinasabi niya na parang nagpanic daw si Viancy. Muntikan ng masagasaan dahil nagtatakbo daw nung nakita. Di ba? Napaka-exaggerated. Nandoon ka ba? Nandoon ka ba sa usapan? Nandoon ka ba sa venue na para masabi mo yung ganito? Di ba? Gawa-gawa, no? Imbis na magiging maayos na magkakaroon ng katahimikan, mas lalo lamang gumulo. Dahil dito sa mga pinagsasasabi mo. Dahil kung ikaw ay nandoon dapat, no? Alam mo, ang usapan na itong gagawin na ito ay para sa ikabubuti ng dalawa. Hindi para sa ikasasama ng bawat isa. Kaya ginawa ito, mayroon bang siraulo? May tao bang siraulo, no? Na magse-set up sa dalawa na para maging magulo yung dalawa? Hindi. Kaya itong dalawang sponsor na ito, nakikita ko na meron silang, ang nasa puso nila ay magkaayos yung dalawa. Kasi sayang yung pinagsamahan. Hindi man sila magkabalikan muli as a love team. Ang mahalaga dito, matapos, matuldukan, magkausap sila. Para matapos na yung kaguluhan. Ito yung nakikita ko. Nakagustuhan dito ng ng dalawang sponsor na ito. Nga lang, pinapasama lamang dito ni Boy Bayag dahil wala siyang nahita. Dahil wala siya doon sa eksena. Ito yung gusto niya na maging bida siya. Bakit hindi mo sisihin si Viancy? Di ba? Bakit hindi mo sisihin si Viancy na sana sinabi sa'yo ni Viancy, kuya, aalis ako, sasama ka? May dalawang sponsor dito Sasama ka, meron kaming pupuntahan. Di ba? Kung talagang si Viancy tiwala sa iyo, isasama ka doon, sasabihan ka nun, na kuya, samahan mo kami, samahan mo ako. Kaso walang ginawang gano'n sa iyo. Ibig sabihin, itsapwera ka lang. So talaga aking reaction mga kay mga kalingap no, na kaya lang nagiging magulo talaga ang sitwasyon
dahil sa mga kagaya nito ni Boy Bayag, no, na mga tao na nagfi-feeling ano sila, napaka-importante sa buhay ng ibang tao, no? Na parang gusto niya lahat ng galaw ni Viancy dapat kasama siya. Kasi nga feeling niya napaka-importanting tao niya dito sa buhay ng Batalero family. Muli maraming salamat mga sangkay na sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Long, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundumang kinaroroon. Paalam ng mga sangkay mga kalingap, paalam.